guys, Spirit Guide Messenger po. Hi Aquarius! Aquarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at aalamin natin kung ano ang motibo ng iyong person. At as usual, Sagittarius, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, ma-heal niyo po ang inyong sarili, at magkaroon kayo ng self-love. Okay? At saka, gusto ko nga pong magpasalamat nga pala. Palagi ko nakakalimutan. Kailangan ko magpasalamat lahat sa inyo, Aquarius. Thank you po sa mga bago ko po subscriber. Maraming salamat po. At doon po sa mga nag-avail ng aking serbisyo sa connecting with your loved one, yung mga namatay niyo pong kamag-anak, plus yung Akashic record reading, which is, syempre, dyan po, wala po kayong kumbaga wala kayong makukuha ng pruweba, 'di ba? As long as hindi kayo magtatanong or meron kayong, let's say, meron kayong napansin sa inyong buhay na meron kayong pattern, na which is yung pattern po kasing yan, nanggagaling pa po yan sa inyong past life. So kapag ginawa po natin ang Akashic record reading or yung knowing your past life, mas makakabuti po na meron kayong question. Kasi karamihan po sa mga client ko na nagpapa-Akashic reading, meron po silang parang katulad na dito mga kababayan natin sa Japan, parang nakarating na sila ng Japan. Pero dahil nga sila ay probinsyana, kumbaga sa Manila nga hindi nakarating, pero parang since nung dumating dito sila sa Japan, parang feeling nila na dati na silang nanggaling dito. So meron tayong mga parang deja vu ang nangyari, So meron po tayong mga ganong klaseng karanasan na hindi natin ma-explain, na which is sa past life reading, I mean sa Akashic record reading, malalaman natin 'yan. And then ang past life naman kasi natin hindi lang po isa, dalawa, tatlo, apat, libo-libo po 'yan. Depende po kung old souls kayo, kung anong klaseng souls na meron kayo, So malalaman po natin 'yan. Kaya doon po sa mga magre-request ng Akashic reading, makakabuti po na alamin niyo po muna, kasi hindi ito para lang sa pera or para kumita ako. No, hindi ganyan ang intention ko. Dahil takot po ako sa Panginoon. Kaya usually sa mga taong mga third eye, hindi nagsasabi ng ganun eh. Basta sige lang, tanggap ng trabaho. Ako hindi po kasi. Kaya makakabuti po para maging satisfied din po kayo sa babayaran nyo, especially sa Akashic reading po. Ganun, kailangan alamin nyo muna ang sarili nyo kung ano ba yung mga hindi normal na nangyayari sa inyo. Tapos kung may napapansin kayo na parang siguro sa past life to, is maganda po na magtanong kayo. Mag-send kayo ng tanong or mag-prepare kayo ng tanong. Okay? So Aquarius, ngayon aalamin natin kung ano ang motibo ng person mo. Ang mga ginagawa ng person mo, kung ano ba, damdamin niya. Meron na tayong 3 baraha, make a decision. Tapos yung isa, fate na lumalabas na. Kuha pa tayo ng isa siguro. Malalaman natin dito sa ating mga bara. Oh, ayan. Sabi ko isa. Isa lang ang lumabas. Dali lang ha. So, meron tayong make a decision. Tingnan mo ang baraha ha, Aquarius. Kaya kung marunong kang bumasa ng baraha, ikaw na ang mag-validate. Okay? Be your best self always. Be gentle with yourself. Meron angel number 33, 22, 24. Oh, 11. My God. 11. Parang ang gaganda na. Master number. Oh my God. Master 11, 11. Master 11, 22. Tapos, ang 24 din is lucky number yan, And then, lucky number 33. I'm sorry, lucky number. I mean, master number. Hindi natin pwedeng i-add yung 11, 11, 22, 33. As is na po yan. Pero kung gusto nyo yung i-add, okay lang sa mga marunong mag-validate ng baraha. Pero nakakita ako na sa baraha mo, 3 sige. Gusto niya eh. Teka lang. Oh.
Temperance. Okay. Meron dito siyang yin and yang. Yin and yang, tapos yung energy niya paakyat. So, masasabi ko, tingin ko ikaw at saka ang person mo, meron kayong similarity nito. Meron kayong similarity. Actually, eto, Major Arcana, then Emperor, and then reverse etong ating Knight of Swords. Okay. So, ganyan ko na lang anuhin yan, barahan natin, Wala siyang numero dito, pero Knight of Swords, pumapatak din niya na 11. 11 or 12, kasi 1, 2. So, Aquarius, masasabi ko meron kayong similarity, similar values, beliefs, at masasabi ko, meron kayong mga pinahahalagahan, ikaw at ang person mo. And then, lumilikha kayo ng pagkakaisa sa paggawa ng desisyon, may plano, kung ano man ang plano nyo. Tingin ko, nagdudulot ito ng mas malalim ninyong pag-unawa. Pag-unawa sa isa't isa, paggalang sa isa't isa, at masasabi ko na naaayon din sa inyong mga layunin, mga pangarap, kung ano ba ang meron kayong future na hinaharap. Yung iba sa inyo siguro tinitingnan yung Emperor, manipulative yan, or kung anong iniisip nyo. Actually, eto rin, be your best self always, parehong ang tawag dito, ang validation ko sa barahan yan, At saka make a decision. So, gagawa kayo ng decision, pero hindi ko nakakita na Aquarius na, tingin ko sa'yo, Aquarius, lalo na kung magka-relasyon kayo, more on, nagkukonsulta. Kung hindi ka man magkonsulta sa kamag-anak mo, sa friends mo, siguro sa mismong person mo. Or pwede rin vice versa. Okay? At Aquarius, ikaw na ang mag-adjust, Kung sa tingin mong baliktad ang energy, then ikaw na ang mag-adjust. Okay? Kasi hindi to reading para sa isang Aquarius. Okay? And bibigyan lang kita ng example. For example, kung ang pamilya, siguro meron kayong sariling pamilya or kanya-kanya kayong pamilya, tingin ko, especially ikaw Aquarius, hindi rin. Kasi eto rin Emperor, tas Bears. Pareho, ikaw, at saka siya, yung person mo, piniprioritize niya rin ang family niya. Or kung ano man ang priority, ang pinahalagahan niya, then ikaw rin, ganun. So, malamang pangunahan yung prioridad nyo, yung pamilya nyo, or yung mga kanya-kanya yung pamilya, or yung mga bata, ganyan. So, maliban pa sa ganyan, may mga trabaho din siguro. Siyempre, kailangan ng trabaho dito, Dahil kailangan natin ng pera. So, ikaw or kayo, ikaw at ang person mo, yun ang uunahin nyo. Kung ano yung prioridad nyo. Kasi, kung hindi nyo uunahin yun, malamang lalo na kung hindi mo unahin yung mga anak nyo, magkakaroon kayo ng problema dyan, di ba? Kaya para sa person mo, kung pareho talaga kayo ng pinahahalagahan, pamilya man, anak man, trabaho man, or pag-aaral, hindi ko alam kung ilang taong kayo. So, dito, make a decision, di ba? So, ang paggawa ng mga decision tungkol sa mga plano nyo, or sa mga bagay-bagay, kung ano man yan, at pagbabalanse sa social life, working life, personal life, trabaho, buhay, magiging mas madali kung kayong dalawa ay magtutulungan. Hindi yung isa lang ang aako. Yung isa lang ang tutulay dito sa sinulid na yan. Kaya, alam mo Aquarius, ang person mo, para sa kanya, meron naman kayong mutual respect. Mutual respect, at saka, ang gusto kasi ng person mo, kung nararamdaman niya, yung maging komportable ka sa samahan nyo,
maging komportable ka sa harap niya at saka maging komportable ka kumbaga kung meron kang, past life, no past life, past experience, past life, past experience na let's say yung mga problema mo sa exes mo na, let's say sa past siguro may mga taong nag-manipulative sa'yo, kung ano man ang meron kang saloobin, may mga bagahe ka, gusto niya kasi na parang i-share mo sa kanya or, ah, malamang siguro Aquarius meron ka ring takot, ano? Nakakaramdam ka ng takot kaya parang hindi ka pa masyado hindi ko alam kung gaano katagal ang samahan niyo dito 'no, Aquarius, pero para sa person mo parang hindi ka pa open sa akin. Parang kaya nga be your best, 'di ba? Be your best or be yourself. Kumbaga, ano ba ako sa'yo, Aquarius? Bilang isang karelasyon, ano ba ang tingin mo sa akin? Kasi yan ang nararamdaman ng person mo, eh. Ngayon, ang sinasabi ng person mo, Aquarius, kung karelasyon mo ako, kung mahal mo ako, kung asawa mo ako, dapat nagshi-share tayo ng mga kung ano man ang problema, kung ano man ang sa tingin mo na dapat nating ah, dapat i-share bilang isang magkarelasyon. Yun dapat nating pag-usapan bilang magkarelasyon. At kung meron kang, Aquarius, kung meron kang nagpapahirap sa dibdib mo, nagpapabigat sa dibdib mo, maaaring halimbawa mag-asawa kayo, ta's nabibigatan ka sa parents niya, kung sino man. Ngayon, gusto niya pag-usapan niyo 'yun. So, Aquarius, hindi ko alam kung anong relasyon niyo ha, general 'to, kaya paki-ano na lang ano, at, walang tama at mali, walang baliktad or ano, kayo na ang bahalang mag-adjust. Kung gusto niyo ng personal reading para mag-focus lang tayo sa enerhiya mo, then sabihin mo lang. At the same time, minsan ang reading ko na special 'pag video call tayo, meron po akong ino-offer na serbisyo, video call po 'yun. Kaya kung gusto niyo po, puwede po tayo sa Messenger o kaya naman sa Gmail, mag-ano tayo, mag-meet sa online video call. And then sometimes kasi sa video call lumalabas din kasi yung mga espiritu. At, akala niyo yung iba kasi natatakot ano, pero hindi. Once na nag-decide po kayo na magvi-video call kayo or magpapahula kayo sa akin or, past life reading, yung gabay niyo po ang nagdadala sa akin. At saka may kasabihan tayo na likes attracts likes. Kaya kung mataas ang inyong, energy, ang inyong vibration frequency or kayo ay taong positibo, malamang na talagang or kahit na sabihin mo negatibo kayo dahil ang gabay niyo rin gusto kayong, kumbaga, ah, at dinidisiplina kasi tayo ng mga gabay natin ano. Hindi niyo lang alam 'yan. Kaya 'pag yung gabay niyo, talagang istrikto, dadalhin kayo sa katulad kong light worker at para matuto kayo. Kaya minsan mga negatibo kong reading, yung iba sa inyo nasasaktan, sasabihin, durog ang puso ko sa'yo, durog ang pagkatao ko, durog ang talagang madudurog kayo lalo na lalo na kapagka dudurugin talaga kayo ng inyong gabay. Kasi ang gabay niyo, mahal kayo ng gabay niyo. Isipin mo na lang yung guardian angel mo, hindi ka ipapahamak niyan, okey? Ngayon lang kung matigas talaga ang ulo mo, mapapahamak ka dahil matigas ang ulo mo, eh. So gano'n 'yun ano. So kung meron kang gusto mong personal reading, kontakin mo lang ako. Okay. So balik tayo sa ating ano reading ano. Alam mo itong person mo 'no, kahit na minsan meron time na naiisip din niya para kang bata, isip bata. 'Yun ang gusto niyang mag-ano, mag-mature ka at saka ayaw niya na yung magpe-pretend ka na parang alam mo 'yun, yung sa harap ng mga kaibigan niya, sa harap ng mga coworker niyo or, office mate niya, dadala sa bahay, yung magpe-pretend ka ng, let's say magpapasosyal ka or magpapakitang gilas ka na parang, alam naman ng person mo na hindi talaga ikaw 'yun. Parang ayaw niya yung gano'n, eh. Parang gusto niya kung sino ka parang okey lang kung sa gusto mong gumanya ng kilos mo sa mga kasamahan ko, sa kaibigan ko, sa barkada ko, sa tropa ko, sa teacher ko, kung sino man 'yan, sa boss ko, okey lang 'yun. Pero 'pag tayong dalawa lang, huwag ka na mag-pretend. Kumbaga kung ayaw mo talaga ng ganito, ganyan, sabihin mo lang. Kasi parang,
Ang gusto ng person mo, maging open ka sa kanya. Okay? So, kailangan mo diyang magdesisyon kung magiging open ka ba sa kanya o hindi. Kasi itong person mo mukhang nag-iintay. At kung meron kang ganong kabigat na bagahe, baka naman pwede mo kung hatian dyan. Hindi yung, kasi ayan naandito yung, anong tawag, yin and yang. So, dalawang energy ang nag-ano, pero naka-reverse kasi. So, hindi ba pwede tayong dalawa? Ikaw lang ba? Gusto mo, ikaw lang ba talaga? Paano tayo magiging malapit sa isa't isa kung hindi mo ko bibigyan ng chance para alam mo kasi ang relasyon Aquarius, hindi pwedeng ikaw lang eh. Kung gusto mong magtagal ang samahan nyo, kailangan be gentle with yourself. Ayan be gentle with yourself at saka sa person mo rin. 'Di ba? So kung ano yung ilalabas mo, yun ang matatamo mo. What you sow, what you reap. Okay? At nakikita ko naman dito sa iyo Aquarius, dito sa nararamdaman ng person mo sinasabi niya kasi na pwede mo ibahagi sa akin yung lahat ng saloobin mo, damdamin mo, yung gusto mo lang pakawalan. Yung wag mo nang solohin mag-isa. At huwag kang mag-alala kasi hindi ako katulad ng taong iniisip mo. Yan ang damdamin ng person mo. Mahal ka ng person mong to, kung sino man to, At sinasabi niya, mahal kita, Aquarius, maging sino ka man. Ang lalim. Maging sino ka man. Hindi yung kung sino ka dahil maganda ka, pogi ka, gwapo ka, mayaman ka. No, hindi yun ang ano niya. I want you. Kaya makinig ka sa akin yan. Listen. Yan, sinasabi. See? Angel number 2. Okay. Actually, eto rin Emperor, major arcana, and then Temperance, major arcana. So, meron ka ng dalawang major arcana na lumabas. Bibingo ka sa akin dito, Aquarius, dahil meron ka pang master number na 33 and 22, 11, and then angel number 2. Bingo. Okay. Okay. Yan ang sinasabi sa iyo. Alam mo, may gabay kayo dito. Malamang yung gabay nyo dito, talagang pinagtagpo kayo. Hindi ko sinasabi na mag-soulmate kayo or baka mag-soulmate kayo or baka twin flame. Pero hindi naman kasi ito personal reading, So kung personal reading to, masasabi ko mag-twin flame kayo. At ang twin flame naman, ilang beses yan nagre-reincarnate. So hindi ko sinasabi na ito yung lifetime nyo na magiging spiritually awakened kayo dahil marami ngayon na nagiging spiritually awakened. So hindi ko alam kung anong stages kayo, Kasi ang talagang tunay na may taong twin flame na nagtagpo ngayon tapos later on maghihiwalay, ganun ang nangyayari. Yung isa is masculine energy and yung isa is divine feminine. So yung divine feminine talaga ang nagiging spiritually awakened. Yung isa naman is totally na hindi naman matigas ang ulo, hindi naman sinasabing demonyo, pero siya yung more on sa 3D. Yung isa naman kasi more on sa 5D, higher dimension. Kaya malamang yung iba sa inyo ganun. Okay? Ikaw ang Aquarius na matigas ang ulo, merong addiction siguro, pero yung isa or kung ayaw mong aminin yan or i-reverse mo na lang kung sa tingin mong baliktad. Ikaw nang mag-ayos. Pero yan na nakakita ko at sinasabi na, dreams coming true. So gusto talaga ng person mo, magsuportahan kayo. Kung ano ang pangarap mo sa buhay, pangarap mo bilang isang magkarelasyon, pangarap nyo sa future, kung ano man yun. Gusto niya magsuportahan kayo. Pero tingin ko naman, pareho kayong pareho kayo ng minimithi. Ang energy niya, hindi ito pagsasabi na kumbaga hindi lang basta suporta Instead, tingin ko naman pinapakita niya ang suporta niya, tulong niya. At talagang parang handa siyang saluin lahat ng kung ano ba ang pagsubok natin, pagdadaanan natin, kung meron mang hadlang, handa akong saluin yan. Handa akong mag-sacrifice. So, ganun siya. Kaya kung gusto mong let's say, Aquarius, meron kang ambisyon, kung ano man ang ambisyon mo,
ngayon, gusto mong makatapos ng ganito, ba nursing, kumukuha ka ng nursing. Gusto mong makapasa, may abogado siguro, ewan, baka kumukuha ng board exam. Tapos, hindi pa tayo pwede magpakasal, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng baby. Okay siya ron. Okay ang person mo. Naiintindihan niya kung ano. Kasi yung minimithi mo, yung goals mo, yung dreams niya rin yun. Ganun siya. Okay? Hmm. At tingin ko, meron talaga kayong similar life goals dito eh. Pero, hindi naman ibig sabihin na kailangang sumang-ayon ka sa lahat ng gusto niya. At ayaw niya rin kasi yun. And then siya rin, ganun din, vice versa. Sa halip ang nais ng person mo, ibahagi nyo ang mga kanya-kanya nyong pananaw, future, ano ba ang dreams mo, goals mo, tulad ng gusto mo ng bumuo ng pamilya or yung pamilya mo, meron ka pa sigurong pinapalaking kapatid or kung ano man, okay siya ron. Kasi yun nga ang gusto niya malaman eh. Ano ba talaga ang dreams mo? Kasi parang sa person mo, kung may dreams ka, then handa nga siyang saluin yun eh. Maaring hindi siya magbigay sa'yo ng pera, pero handa siyang magintay, handa siyang mag-sacrifice. Yan ang sinasabi ng baraha. Okay? At marami ka pang angel number dito. Master number. At yan ang enerhiya ng person mo. So, ganun siya. Ano? Tsaka, hindi lang siya basta sa relasyon. Yun talagang dahil mainit ang katawan, dahil na alam mo yun, may pagnanasa. Hindi. Focus siya sa magiging kalalabasan ng inyong relasyon. Kahit sabihin mo, kahit ano pang gender nitong person mo, Aquarius, more on focus siya sa pagiging bilang magkarelasyon talaga. Seryoso. Okay? Ganun ang mindset niya. Maaaring sabihin mo, maano siya, maano sa kama yan, ganyan. Still, oo, siguro, for example, kung lalaki, kahit hindi naman lalaki, may babae rin ganun, ano? But still, iba yung hanap ng katawan at hanap ng utak niya. So, malamang kaya meron ditong reverse na feminine energy at saka masculine energy. Ano? Yung ating temperance. Pero ganun siya. More on, focus siya sa future. Okay? Malamang siguro nagsawa na rin siya sa mga exes niya. Marami na rin siguro naging experience itong taong to. Naging karanasan. Or tapos na siya. Parang kahit sabihin mo, bata-bata pa ng edad niya. Siguro kahit bata ang edad niya, mga past relationship niya, talagang may dagok siguro na naranasan niya. Kaya parang, hindi, stop na ako. Parang, ang hinahanap ko ngayon, yun talagang relasyon. Win or lose, lead. 45, 4, 5, 9. 4 plus 5, 9. Ano to? 9. Tingnan mo. Lumabas ang win or lose, angel number 5. Then lead, angel number 4. 4 plus 5, 9. Angel number 99. Galing ng baraha mo So, dito sinasabi ng person mo, no, if ever na may hindi kayo pagkakasundo, gusto niya, both kayo, na, ang tawag dito, nangatituloy yung mata ko. Kumbaga, disagree respectfully. Okay? Hindi yung win or loss na, hindi, mananalo ako dito kasi ganyan. Hindi yung ganun. Ang gusto niya, kasi lead, di ba dito? So, kayong dalawa ang magle-lead. Angel number 99. Papakinggan mo ang daing niya, papakinggan niya ang daing mo. Ang tinig ng bawat isa para magkaintindihan kayo. Hindi yung parang, alam mo yung konting pagkakamali ng isa, nakaantabay. Parang, hintay na lang kung sinong unang huhugot ng sword na to. No, hindi ganun ang gusto ng person na to. At yun ang gusto niya ipaalam sa'yo. Baka ikaw, Aquarius, ganun. Konting meron ka na napansin, ikaw ganyan. Hindi ka naman nagger, pero masitahin ka siguro. Pero ang gusto ng person mo, hindi ganun.
Meron man tayong salungatan, pero mag-disagree tayo, pero with respect naman. Yun ang gusto niya. At saka ayaw niya ng yung naninisi ng ganon. Ayaw niya. Malamang siguro, Aquarius, yung iba sa inyo, yan ang ginawa mo sa person mo, pero yan ang ayaw niya. At ganon din siya. As much as possible, ayaw niya manisi. Kung hindi siya sisimulan, hindi naman siya gagawa talaga. Hindi siya ang magpapasimuno. Tingin ko sa'yo, gusto mo ng transparent na karelasyon. Gusto mo happy time. Hindi mo gusto na magulo. See? Maaaring yung isa, 4, 5, 6. Maaaring yung iba sa inyo, Aquarius, ayaw mo ng pagtatalo, ayaw mo rin nagsisigawan, ayaw mo rin kung meron mang problema, may time siguro na naging makulit ka, na naging medyo nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, pero malamang na siya ang person mo, or ikaw din, minsan may time kayo na naghanap kayo ng clarity. Tingin ko naman kasi, tingin ko compatible kayo dito ng person mo eh. Kasi meron nga kayong similarity. Kung ano yung binavalue mo, yun din ang binavalue niya. At kung ano rin naman yung ayaw niya, tingin ko ayaw mo rin maging nagger, ayaw mo rin sigurong naninisi. Kung hindi naman, pero ito sinasabi ng barahan. Kaya tingin ko itong person mo, hindi naman siya magpapasimula ng kasi handa naman siya mag-sacrifice, Aquarius. Hindi ko alam kung bago pa lang kayo dito, nasa ligawan stage pa lang kayo. Kasi full of tong person na to parang full of, hindi naman promise, pero expectation siguro. Masasabi ko na gusto niya ganito, ganon, eto nararamdaman ko. Kaya gusto niya maging open sa isa't isa. Pero ang ugali niya, masasabi ko kahit na sabihin mong compatible, kasi nakakita ako naman compatible. Obvious naman Angel 11, 22, 33, 24, Angel 2, tapos 99, and then Angel number 7. My God. Ibig sabihin, you are on the right path. Kung nanliligaw tayo sa'yo, Aquarius, sagutin mo na. Ako sa'yo. Pero, etong ugali niya kasi, wag mo lang akong kakantiin, yung ganon. Kasi yung kahit sino naman, tingin ko Aquarius, pagka naging below the belt na yung pag-uugali mo, talagang bubunot at bubunot yan, Baka yung iba, yung person ko nananakit. Siguro kaya kasi naktan dahil meron ka ring ginawang hindi maganda, kaya bumunot siya. Kaya, basta, kaya sinasabi nito kumbaga, mag-disagree man kayo, still dapat na andun pa rin yung pagre-respeto. Kasi pag nawala yung respeto, wala Yun talaga, kahit hindi lang kayo Aquarius, lahat-lahat ng tao. Kaya yan ang sinasabi ko, At ito ang sinasabi sa inyo ng baraha. Kaya kung wala kayong, respect sa isa't isa, matatapos ang inyong relasyon. Hindi mo na kailangan ilang beses ka pang kahit manirahan ka pa sa bahay ng manghuhula. Yan at yan ang lalabas kung talagang walang respect talaga. Okay? Pero yan ang sinasabi ng baraha na nararamdaman ng person mo, and then kung compatible kayo, yes, compatible kayo. Kaya kung type mo ang person mo, Aquarius, you better grab this person. Para hindi na maagaw ng iba. At saka, kung pareho din naman kayo ng meron kayong similarity, mga values nyo, then madaling mag-adjust, di ba? As a couple, di ba? Unlike no pareho kayong salungat ang inyong mga pag-iisip, mga piniprioritize nyo, mahihirapan ka doon. Pero tingin ko, compatible kayo nito. Pero kahit sabihin mong compatible kayo, sinasabi ng baraha, but still you have to make an effort and respect. Tapusin na natin. Pero yan ang sinasabi ng baraha. At tingin ko sa iyo, Aquarius, matalino ka rin naman kasing tao. Kaya, ikaw rin naman, Aquarius, malinis din naman ang intention mo. Kaya, hindi ko alam kung maganda ka, gwapo ka, pero tingin ko, maaaring hindi pa sa ngayon, or baka kasalukuyan, may maraming karibal ang person mo, or pwede ring vice versa.
Pero kung ano pa man yan, kaya nga sinasabi ng baraha, maging open ka dito sa person mo. Kung talagang type mo siya, then ipakita mo yung ikaw, kasi siya, malinaw ang motibo niya para sa'yo. Pero siya, mukhang hindi niya nakakita yung motibo mo sa kanya. Aquarius, ikaw ang tumitingin ng reading na to. So, ikaw ang nakakaalam sa sitwasyon nyo, kaganapan na meron kayo, at mas nakikita mo ang mga kinikilos ng person mo. Okay? So, pwede mong i-validate, suriin ang sarili mo, ikumpara mo dito sa reading na to, kung talagang ikaw ang nakaresonate dito. Pero kung hindi, at kung gusto mo pa ng additional reading, para mas malaman natin, mag-request ka lang ng personal reading, Pero eto ang nakakita ako sa mga baraha mo, ang gaganda ng iyong tawag dito, blossoming abundance. Oh my God. Angel number 3. Ayan I'm sorry. Ayan. Kita mo? Tapos, puwera pa dyan. Meron tayong, ano yan? See? Alam mo, tingin ko, meron kayong past life nitong person na to. Nanggaling na tong person na to sa past life mo. Wala kayong alam dyan. Natural, may amnesia kayo. As long as hindi kayo magkakaroon ng unang-una, mataas na vibration frequency para makapaglabas-pasok kayo sa Akashic record nyo. Hindi nyo makakita yung inyong past life. Okay? Kung gusto mo makita, pwede ka mag-request ng personal reading sa akin. Okay? Ngayon, tingin ko meron kayong past life nitong person na to. Pero, kahit nasabihin mo meron kayong past life, yung soul nyo lang ang nakakaalam niyan. And then, tingin ko dito, syempre, panibagong role na naman, para kayong artista. Nag-reincarnate kayo dito sa mundong ito. So, may panibagong soul kontrata. Tapos, may panibago kayong role. Ngayon, baka siya yung babae, ikaw yung, ewan, kung anong gender ang meron kayo, Pero before, sa past life nyo, hindi siguro ganun. Pero dalawang major ang lumalabas sa iyo, which is meron din tayo mga master number. And then, dito rin may yin and yang and blossoming abundance, angel number 3. Oh my God. Alam mo, tingin ko, konting effort lang dito. Konting effort lang. Huwag niyong pagaganahin ang inyong mga ego, yung mga pride nyo, alam mo kasi ang ego, nadadala kasi tayo sa mga kaibigan natin, sa mga barkada natin, gagaya tayo sa social media, mga ganun. Kung aalisin nyo ang sarili, i-disconnect nyo yung inyong pag-iisip sa mga ganyang klaseng nakakita nyo sa kapaligiran nyo, tingin ko, maganda ang magiging samahan nyo dito. Pareho kayo Pareho kayong merong door to spirit. See? 33, 32. Oh. First chakra. Ay, nako. Kailangan yung i-cleanse. Meron ka siguro kayong mga trauma since nung pagkabata. Kaya, alam nyo, pag may trauma, puno ng bagahe. Puno ng bagahe ang puso't isipan. Maaring lilinlangin 525 333 323 525. Oo. Kaya, malamang yung iba sa inyo na meron kayong maliit na conflict. Yung maliit na conflict lang na uuwi sa malaki. Na uuwi sa panlilinlang, pagsisinungaling, hanggang sa yung maliit na sinungaling na palaki. Kaya, hindi nyo na-express talaga yung tunay nyong damdamin. Yung tunay, kasi lumalabas yung ego. At yung ego natin, tandaan mo yan Aquarius, kahit ano pang sitwasyon ng meron kayo, once na sa tingin mo pride or ego, evil spirit yan. Halimbawa, meron ka lang nakitang for example lang, sasabihin ko, hindi ko sinasabing ito talaga. Sinasabi ko lang example. For example, ikaw Aquarius ang babae. Tapos, etong person mo lalaki or kahit anong gender niya. Kahit sabihin na natin lesbian. Okay? Ngayon, meron ka lang nakitang ka-close niya, nakausap niya, tapos nagselos ka.
Nung una siguro, let's say, konting selos lang. Pero, pabiro. So, sabihin natin, kumbaga, nagbibiro ka lang. Pero hanggang sa pabiro, yung sinabi mong wala ka naman talagang totoong, hindi naman ganun kalalim nararamdaman mong selos. Pero later on, nasabi mong ganun, parang kunwari lang, nililinlang mo lang na parang, ano, yung parang joke lang. Pero later on, parang doon na kasi ang evil spirit ganyan, hindi joke yan. Hanggang sa pag-joke mo, nagiging seryoso ka, nagiinit, hanggang sa nag-uwian na sa away, naging conflict na ngayon. Ganyan ang evil spirit, nagsusulsol. Hindi mo alam kung saan nanggagaling eh. Pero yung kilos mo, yung pag-iisip mo, yung pananalita mo, minsan nakakasakit ka na. Hindi mo nararamdaman yan, pero yun na yun ang evil spirit. At isa pang example, katulad nito, tarot reader ako. Di ba usually hindi ako masyadong nanonood ng internet, ano, bahala na kasi ako, ang ginagawa ko, upload ako ng upload, bahala na kung manood kayo o hindi. At busy kasi ako siyempre ang main na trabaho ko, fortune teller ako dito sa Japan. So meron akong mga kliyenteng mga Hapon, basically, 100%. Then, magmula din sa inyo, sa mga viewers ko, nagre-request kayo. So talagang busy. Pwera pa sa ritual ko, nag-orasyon pa ako. Mga connecting spirit, Akashic record, through meditation yan. Kaya super busy. Hindi ko na pinapanood yung ibang mga tarot reader or kung mga social media, hindi ako nanonood. Ngayon, nababasa ko yung mga comment nyo minsan, ano, may mga, alam ko kasi later on nakakita ko yung mga YouTube channel nila. Yung mga pangbabash dito sa channel ko or kahit sa kaninong channel, evil spirit yun eh. Evil spirit yun. Wala silang alam. Bakit? Kasi nakakaramdam sila ng insecurity. Pagka nakita nila, ay, ang galing, totoo palang psychic medium to, totoo palang psychic ano to, ang galing ng reading niya, nababasa niya lahat ng, so anong mamumuo? Insecurities. Tapos, yung insecurities, konting ano lang, magbabash ka. Tapos later on, hindi mo namamalayan sa ibang channel din, nagbabash ka na ng babash. So, evil spirit yun. Kaya mag-ingat kayo, Aquarius. Dahil ang evil spirit, hindi nyo alam kung kailan pumapasok sa inyo. Dahil time to time, minuto, segundo, natutukso tayo. Kaya, di ba sinasabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo yun. Pagising pa lang sa umaga, Lord, according to your will, Lord. Kikilos ako, magsasalita ako according to your will. Ganun dapat. Kahit na anong oras, kahit gaano ka ka-busy, kahit sabihin mo nakasakay ka sa train, sa jeep, bakit yung isipan mo ba, kinakalikot ba yun ng ibang tao? Hindi naman, di ba? Pwede kang mag-isip, pwede kang magdasal anytime. Nasa sa iyo yan, Aquarius. Ako, ang reading ko talaga, karamihan talaga, binabase ko talaga sa salita sa Biblia. Kaya yung iba natatakot sa akin, yung mga taong may third eye. At yung iba naman, parang dapat sa'yo mongha ka. Gusto ko talagang magmongha noon. Wala lang akong pambayad ng tuition fee. Pero ang sabi sa akin ni Lord, hindi mo kailangan pumasok sa university para maging mongha ko, para maging citizenship ng kingdom ko. Hindi ko kailangan ng diploma mo. Yan ang sinabi sa akin ng Panginoon. Kaya hindi ko kailangan ng diploma dito sa lupa. Kaya Aquarius, yan ang sinasabi ko sa iyo. Unahin mo, seek ye the first day in the morning. Seek the kingdom of God. Tapos lahat na ng magaganap sa every, yes, oo, may mga tukso pa rin, pero according to God's will, gagabayan ka naman niya. Tuturuan niya yung mga kanyang, yung mga guardian angel na protektahan ka. At yun, kaya pareho kayo, binigay to ng universe, etong taong to sa'yo. Kaya masasabi ko na lang sa'yo, tingin ko hindi na ako maglalabas ng baraha. Ang ganda na ng baraha mo eh, hindi na kailangan maglabas eh. Kasi alam mo, sa una pa lang, 11, 22, tapos 33. Dapat hindi na pala ako naglabas, hindi na kailangan etong tatlong baraha mong lang ito. Wala na eh. Kumbaga, tatlong baraha ka lang. Tapos ka na. Napakaganda ng mensahe sa'yo dito, Aquarius. Napakaganda siguro ng ugali mo, Aquarius. Kaya, eto ang binigay sa'yo ng universe. Kaya, huwag kang magpapatukso, huwag kang magpapatalo sa ego, sa pride, at sa mga nakakita mo sa social media. Actually, lahat nangyayari dito, eto lang sasabihin ko sa Aquarius ha. Maniwala ka sa hindi, eto lang sasabihin ko sa'yo. Kapag tumaas ang iyong vibration frequency, Aquarius, etong mundong ito, nagko-collapse yan. Kahit itong mga barahan yan, makikita
alam mo yung pelikulang Matrix, di ba? Pagka ano ba yung sa Matrix, sa ano siya sa telepono, 'di ba? Tatawag siya, ring, magre-ring tapos sasagutin niya tapos imbis na masasagasaan siya nawala. Nawala yung ano yung telephone box, 'di ba? Or kung saan mang location na andun siya. Ganito rin nangyayari sa atin dito. Kapag mataas ang vibration frequency mo, nakatulad ko, after ng reading ko to or hindi pa natatapos ang reading na to, titingin lang ako sa kabila, magko-collapse to. Ganun. Hindi mo maiintindihan ang sinasabi ko as long as hindi mo naaabot ang mataas na frequency, ang vibration frequency. Meron tayong mga, higher dimension. Okay? So, sorry ha, Aquarius ha. Malamang yung iba sa inyo kasi na Aquarius spiritually awakened na. Kaya kailangan kong sabihin. Malamang kaya sinasabi ko dahil ang gabay ko ang nagpapasalita sa akin. Ang Holy Spirit ang nag-guide sa akin na sabihin ko sa inyo. And then, okay lang kung hindi kayo makaresonate yung iba sa inyo. Pero tandaan yun lang talaga. Unahin mo magpasalamat sa Panginoon and ilagay mo sa everyday life mo ang Panginoon. Okay? At yung iba sa inyong Aquarius, kung dahil hindi kayo sigurado dito sa person mo, pupunta ka sa manghuhula at kung ano-anong mga talisman ang bibilhin mo para akitin, para gayumahin, tigilan mo yan. Dahil sinasangla mo ang iyong kaluluwa. For example, yung mga taong nakikita ko na gumagamit ng mga panggagayuma, kung ano-anong mga dark worker ang ginagamit nila. Alam mo, yung ibang mga client ko na nag-request ng connecting with their loved one, yung mga namatay nilang nanay, ate, kapatid, na meron pala silang experience na ganun. Nung buhay pa sila, nagpapakulam sila. Ngayon namatay na sila, hindi sila makaakyat sa langit. Hindi sila makaakyat kasi ang langit may layer yan. May layer, may stages yan. Ngayon kung ang pagkaalam lang kasi ng tao, langit, lupa, purgatorio. Meron pang mga layers yan sa iba. Kaya hindi ka pa makakapunta sa langit, dito ka pa lang sa purgatorio, ginagawang ka na ng kung panibagong kontrata, soul contract. At panigurado, mas mababa pa sa sitwasyon na kinalagyan mo ngayon. Maaaring mapanganak ka, mag-reincarnate ka sa Africa na halos walang pagkain, halos lahat ng mga kasamahan mo, puro malnourished. Marami akong soul na nakikitang ganyan. Kaya, ang masasabi ko lang, Aquarius, hindi lahat alam ko naman, nasa ganda ng baraha mo, hindi ikaw ang Aquarius. Pero kung meron kang kakilala or dahil hindi naman lahat ng Aquarius, pare-pareho kayo ng energy, So kung ikaw ang Aquarius na gano'n, gumagamit ka ng dark worker, itigil mo na yan dahil delikado yan, Dahil hindi yan about sa binayaran mo ng ilang peso, ilang libo, ilang daan, hindi yan dyan. Kaluluwa ang usapan dyan. Sa next lifetime mo pa kasali yan. Kaya mag-iingat ka. Okay? So, Aquarius, naway nakakuha ka ng moral lesson dito sa aking reading. Dahil hindi ako nanguhula ng basta-basta lang. Tunay po akong psychic medium. May kakayahan akong kumausap sa kaluluwa. At ikaw, Aquarius, kapag nagpa-personal reading ka sa akin, kaya kong kausapin ang kaluluwa mo. Wala kang alam dyan. Ganun kataas ang vibration frequency ko. Okay? Kaya kong mag-travel, astral travel sa higher dimension. Binigyan ako ng Panginoon ng kakayahan. Kaya naman, sinishare ko yun sa inyo. Okay? So, Aquarius, hanggang dito na lang ang ating reading, Baka mamaya may mag-comment na naman, ang dami-dami mong sinasabi. Talagang may sasabihin ako, dahil light work ako, ito ang mission ko. Ang itaas ang vibration nyo. Ang iahon kayo dito sa 3D at iakyat kayo. Okay? So, yun po yan Aquarius. Kung naka-resonate ka, take it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. Kung sa tingin mong vice versa, ikaw na ang mag-adjust. Sa edad, sa gender, okay? At kung meron kang sariling validation din sa baraha, ikaw na rin ang mag-validate At nagpapasalamat ako Aquarius sa oras na inilaan mo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.